Hello, hello. Hello po and welcome po sa ating live stream for today. So, sorry po, late ako. Dapat kanina pang 7:30. Medyo marami po tayong ginagawa sa ngayon, so that's okay. As far as short film is concerned, tama po. Meron po tayong panibagong ito. At syempre, it sounds like maganda rin na mai-review natin yung mga pelikula na, kasi last time yung tatlo siyempre naman di ko na alam kung sasabihin ko tuloy. Okay. Parang akala ko nawawalan ka ng internet. Mhm. So, sorry po. Um, hinahanap pa po natin yung mismong live stream. Especially po, maganda tong magiging topic natin. Kasi yung short film na ating i-review ay may kinalaman sa isa sa mga sikat, isa po sa mga tanyag na sulatin ni William Shakespeare. Nako, hindi ko po makita yung live stream. Ayan. So, ayun, hinahanap ko na naman. Ayan. So, I have no idea what really happened here. Ayun. So, update ko yung link saglit. Share din pag may time. Ayan. Okay, so alright. Ayan. So, ayun. Still, we are live and alive. Tama po, we are live and alive today. And FYI pala, may kinalaman sa aking pina-project na short film para sa grade 7 and 8. Nawa ay napapanood nyo po yung ating live stream for today. Yamang may kinalaman po ito sa magiging topic natin. Tama, magiging topic po natin ngayon. Nakita ko na nga yung inyong nakita ko na yung mismong mga short films nila. So far so good. Yun lang. And at this point, I guess maaari na po natin panoorin, and then this could be the first time na mapapanood ko 'to, and it's based doon sa mismong movie. Ang ibig ko sabihin, mismong, gawa o sulatin ni William Shakespeare. So then, I guess we should start right now. At sa mga nanonood po ngayon, puwede niyo pong panoorin po ngayon talaga. Lalo na po sa mga nasa grade 7, grade 8 na ngayon ay nandirito. Sana naman may shoutout pa na. Kaso tinatamad ako mag-shoutout. Para maano natin kung ano yung masasabi ko sa movie. Well then.
So, I guess we should start at this very moment. Wait lang ha. Hinahanap ko pa yung ating live stream. Okay. So, nag-shoutout sa atin dito si Elgin. Shoutout sa'yo. Okay, napanood ko yung inyong short film. Magaling. The best din. Okay? Maganda rin kung ewan ko lang pero binabalak ko kasi na mamimili ako ng tingin ko na mga best movies na pwede kong mapanood at pwede nating i-review live. Actually, napanood ko na yung sa grupo ni na, sino yung mga grupong yon? Yung group ni na L. Jane, group ni na Rav, group, ayun, yung mismong group na nandun mismo sa section ko, yung group ni Jewel Jade. Papanoorin ko pa lamang yung sa grade 7, papanoorin ko pa lamang sa pang section ng grade 8. So far, at this point, I guess pwede na nating simulan ang ating panonood. So here we are. Juliet. Aba, okay. Maganda yung music. Saktong-sakto. Saktong-sakto yung mga gumanap. Mahirap kaya mag-edit talaga ng mga ganito, lalo pagka short film. Paano pa kaya yung feature film, no? About sweet! Alam nyo kasi, let's get a real talk here. Ayan, may laban. Tapos wait a minute. I have a question to ask no sa mga nakikinig po ngayon. Kalain mo, sundalo naka-short? Wala lang, napansin ko lang. Sa bagay, sige, that's fine. Yun lang, nagtaka lang ako. Bakit mayroong sundalo na naka-short? Sa bagay, kung yun naman, sige, that's fine. Anyway, let's continue the said picture film. Parehong naka-short yung mga sundalo. Parehong nakapalda yung mga sundalo. Try mo. Panliligaw effect ang dating Magandang araw sa'yo. Bakit mo ako ipinatawag? Pinatawag kita dahil nais ko mapangasawa mo ang aking anak na si Juliet. Julieta. Juliet pala. So, ayan, nasisimulan na po yung mismong story. So, kanina yung napanood natin, merong digma ang nagaganap. Then, ayan, pumasok na rito yung mismong story niya. So, anyway, let's find out. Ngunit, paano ko mapapaibig ang dalaga hindi naman ako masyado kilala? Okay, guys, listen. Whatever it is, please listen carefully. When it comes on this kind of romantic relationship, huwag magmadali. Kilalanin muna, kumbaga. Kilalanin muna. Alright? Yun lang. You see, bigla-bigla Romeo and Juliet ang dating Pero take note yung so
Pinatawag kita dahil Nang nais bumabalik- ko mapangasawa bumabalik mo ang na. aking anak na si Juliet. Ngunit, paano ko mapapaibig ang dalaga hindi naman ako masyado kilala? Bukas, bukas ng gabi, ay dumalo ka sa kasihang magaganap at paibigan mo ang aking anak. Pakaasa ka. No, may inaasahan. Romeo, Oh, ayan na. Sino kaya yung Romeo na to? Benvolio, aking pinsan. Romeo, bakit tila'y malungkot ka? May problema ba? Sad boy pala si Romeo dito. Ako ay umibig kay Roselyn. Wait, what? Wait. Again? Romeo, Benvolio, aking pinsan. Romeo, bakit tila'y malungkot ka? May problema ba? Ako ay umibig kay Roselyn. Ano? Isang Capulet? Niibang ka na ba? Hindi ko na rin maintindihan ang aking nararamdaman. Alam nyo kasi ito i-share lang natin lang kaunti. When it comes kasi sa mga ganyan na emosyon, sometimes, kapag ka-emosyon na talagang mauuna, ay nako, hindi mo na alam ang tama at mali. I don't know dito pero Roslyn palang yata yan, wala pa diyang Juliet. Pero tignan natin yung susunod na pangyayari. Benvolio, mahal ko na siya. Ngunit nakatakda siyang ikasal sa iba. Oh, sakit! Oh my gosh. Wait a minute. Yung tipong meron nang nararamdaman pero ikakasal na raw sa iba. Wow. However, pakinggang mabuti no, okay? When it comes on this, there are times talaga na you must to accept the reality. Na kahit masakit. Oh man. I mean, yun lang. Yun ang masasabi ko eh. By the way, highway. Okay, let's continue. Tila'y wala na akong magagawa. Romeo, Benvolio. May mainit akong balita. Ngayon, Mercurio. May gaganapin kasiyahan sa bahay ng Kapulet bukas ng gabi. Oh, mayroon daw happy daw Dumalo ngayon. tayo. Teka lang, Montagwe tayo. Nakalimutan mo na ba? Mga kapilit lang ang mga imbitado sa kasiyang iyon. Hindi naman tayo magkikilala kung di mo tatanggalin na yung maskara. Maskara. What kind of mask are you talking about then? Nakakasiguro ko na naroon din si Rosalyn, Romeo. Ang paghanap sa nawawala. Ganun ba yun? Ito yung, teka lang, baka maano tayo makapir tayo nito. So ayan, may happy na. May maskara na rin po sila. Buti lang hindi yung pang maskara na Slipknot. At here we Isang go. magandang hapon sa aming mga panauhin. Sa oras na ito ay Voice over na to. Okay lang yan. Sabagay. Excuse me. May mga dub kasi na ganun talaga. Alright? So I think there's no problem on that. Lalo na pag halimbawa, kung matao ang lugar, natural lamang na meron talagang ganyan. Di ko alam bakit. Wait lang Kasi nagkakaproblema po yung natin eh. Wait a minute. Ayusin ko lang saglit. Hindi yata siya okay. Hindi pa siya ganap na public. Okay. Tsaka hindi ko pa nakikita yung mismong pero that's okay. Continue. simulan na natin ang kasiyahan. Yay! Palakpakan! Juliet, maaari ba kita At sila ay sasayaw at sasayaw.
Kalahin mo man, ballroom dancing na po. At napunta na ay sino kaya tong nakakasayaw nito? Ang ngalan ko ay Juliet. Ano Uh-oh, mayroong lulusot. ang ngalan? Takbuhan na! Car racing ba to? Takbo! Okay. So parang ang lumalabas, parang I think, please correct me if I'm wrong, no? Sa mga nanood po ngayon, mayaman, may tuturing na si Juliet ay nasa mayamang pamilya, habang si Romeo ay nasa mahirap na pamilya. Please correct me if I'm wrong for that, na? Okay. Muntik na tayong abutan ng mga Capulet. Muntik na talaga. Romeo, bakit mo tinanggalang yung maskara? Romeo, Ay, si Romeo wala yata sa sarili dahil nakita yung kagandahan ni Juliet. Hindi ko alam ang mararamdaman ko sa mga titig ng isang dalagang hindi ko kilala. Oh my gosh! Ano yun? Naka-wallpaper na sa isipan. Okay, sige. Let's excuse me, let's continue. Teka lang, mauna na kayo. Romeo, saan ka pupunta? Nabalikan niya si Juliet. Oh, Romeo, Romeo. Isang napakagandang pangalan. Bagay na bagay sa kanya. Hindi ko may paliwanag ang aking nararamdaman. Right, Nice kong Cut! 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 Nang di mo maintindihan ang nararamdaman. Wow! Julieta naman. Kakikilala mo lang sa isang estranghero. Ganon kaagad. Wow! Ay! Ba't ako bumalik? Sorry naman. Okay, dito tayo. Saan na tayo dito? Ayan. Balik tayo. Oh, Romeo, Romeo. Isang napakagandang pangalan. Bagay na bagay sa kanya. Hindi ko may paliwanag ang aking nararamdaman. Woohoo! Wow! Nice kong muling masilayan ng kanyang mapupungay na mata. Pupungay na mata. Ulo na bang eyelashes noon? Matangos na ilong. Buti pa siya matangos ang ilong. Ako pango. Ba't ko nasasabihin? Ay, nako po. Ay, At nako. mapulang labi. Mapulang labi, may lipstick. De, joke lang. Tuloy natin. Saan na kaya siya? Hindi ko po alam. Mag-Google na lang po tayo, mag-Facebook. Ayun, iniisip-isip na ni Juliet yung taong yon. Hanggang sa dumating si... Yes, you guess it? Narito ako. Nais kong malaman ang iyong pangalan. Okay. Guess what? Magpapakilala na po si Juliet. O Julieta, magpakilala ka na po kay Ginoong Romeo. Nais ko nang sabihin ng aking tunay na nararamdaman. Time out! Isang araw lang? Really? Sa bagay. Tanong na lamang natin kay Shakespeare. Okay. Let's do it. Unang titipag pa lang sa'yo ay nabigyan mo na. Unang titig pa lang. Nakikita ko ng mga kiyot ng mga mata. Ang tila ba nakalusot ako sa isang malata. Nakalutang siya sa may kaulapan. Anong misteryo itong damdamin ng tao? Pangakong gagawin ko ang lahat. Lahat, ang pasagin ka lang. Cut it out! Gagawin ang lahat. Kahit maabot ang mga bituin na mas malaki pa kaysa sa ating daigdig. Just kidding. Kumbaga gumagamit na siya ng anong tawag doon? Mga matatalinghagang pananalita dito eh. Anyway. Sabihin mo lang na mahal mo ako at Teka. Let me get some sort of time out here. Wala pa itong isang araw na nagkakilala, bigla-bigla. O siguro, parang shortcut na lang yata, I guess. Excuse me po. Hindi, ganun nga. Ganun nga. Lahat, ang pasagin ka lang. sabihin mo lang na mahal mo ako at tatalikuran ko ang lahat para sa'yo.
Alukin mo ako ng kasal at habang buhay akong mapapasaya. Ah, guys, I don't know Okay, i-review ko muna yung story na Romeo and Juliet ni Shakespeare, no? So, i-ano ko muna, no? I-remove ko muna saglit yan. So, dito, so tama naman po, merong nangyayaring awayan sa pagitan ng dalawang pamilya. So, yan na yan. O, nabanggit yung partidong Capulet at yung mga nakamaskarang Montagues. Itong si Romeo Montague, wait a minute. Okay. So, hinahanap ko lang yung ano, para saan ba itong Romeo and Juliet na to. So, basa-basa lang tayo ng konti para maunawaan natin yung pinaka-storya. Alright? So, dito kasi sa kwento nito, synopsis na lang, ang naturang kwento ay naganap sa Verona, Italia. So, mayroong awayan sa pagitan ng mga Montague at Capulet. Kumbaga, talaga nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng dalawang pamilyang yan kung hindi dahil sa pag-intervene ni Prinsipe Escalus. So, nagkaroon ng kapayapaan. Siyempre, at that point, later, Count Paris talks to Capulet about marrying his daughter Juliet. So, ayun, yun nakita natin yan. But Capulet asks Paris to wait another 2 years and invites him to attend a planned Capulet ball. Lady Capulet and Juliet's nurse try to persuade Juliet to accept Paris's courtship. So yung kausap dito kanina, yung ginanapan dito ng isang estudyante, si Paris Capulet yon. Si Paris Capulet? Or parang mali ako. Count Paris pala siya. Si Count Paris, siya yung yung sinabihan ng hari na ligawan at pakasalan niya si Juliet. At this point, ayun. So, naganap nga yung mismong Capulet Ball. By the way, so dumating naman itong si Benvolio at kinausap niya itong si Romeo na siyang anak ni Montague. Eh, pambihira, kung napansin niyo, si Romeo depressed Kasi nga, nagkaroon itong si Romeo ng infatuation kay Rosaline, na isa sa mga pamangkin ni Capulet. Itong sina Benvolio at Mercutio, nakumbinsin naman nila si Romeo na umattend sa isang sayawan sa mismong bahay ng Capulet para sana ma-meet itong si Rosaline. Kaso, imbes na si Rosaline ang kanyang natuntun, ayun, si Juliet, nahulog si Romeo kay Juliet nang di inaasahan. So, ayan. So, nakita naman natin dyan. Eh, pambira, yung pinsan ni Juliet na si Tybalt, galit na galit. Nakita niya si Romeo. So, muntikan nang nagkaroon ng pagbaha ng dugo. Yan. O ngayon, si Romeo, gaya po ng inyo pong napanood, aba, nagtungo sa bahay ni Juliet. Kahit alam niya yung pamilya ni Juliet
andun pa rin yung hatred sa mga Montagues. Romeo makes himself known to her and they agree to be married. With the help of Friar Lawrence, who hopes to reconcile the two families through their children's union, ayon, ang nangyari, sikretong nagpakasal. Kalahin mo, sikreto? Anyway, Mamahalin kita hanggang sa dulo ng hininga. Bukas ng umaga pumunta ka sa simbahan. At sa oras na yun, papakasalan kita. Pupunta ako. Juliet, anak, nasaan ka? Umalis ka na bago ka pa maabutan ng aking inay. Teka lang, my gosh. O kita mo, yung gumanap bilang Juliet, pambira kinilig. Tapos hindi ko na narinig yung kanilang dialogue. teka lang. So, ayun, nag-usap sila tungkol dyan about planong magpakasal ng lihim. So, tama nga yung hinala. Ayun, tama rin yung nabasa natin sa kwento. Yung summary, kasi yung binabasa ko dito. So, ayan. At sila'y ikinasal ng palihim. Oh my gosh! Sing-sing! Sing-sing! And they live happily ever after nga ba? Cut! So, ayan na. So, sa point na ito, ipinpoint natin. Tybalt, meanwhile, is still incensed that Romeo had sneaked into the Capulet ball, challenges him to a duel. Romeo, now considering Tybalt his kinsman, refuses to fight. Mercutio is offended by Tybalt's insolence as well as Romeo's vile submission and accepts the duel on Romeo's behalf. Mercutio is fatally wounded when Romeo attempts to break up the fight and declares a curse upon both households before he dies. Yung sinabi niya, a plague of both your houses. Grief-stricken and racked with guilt, Romeo confronts and slays Tybalt. Ayan na ang tingnan natin ngayon. Nasaan si Romeo? Anong pagulong to, Tybalt? Hindi ako pumunta dito para sa'yo. Ilabas niyo si Romeo. Nagduduwag ka ba? Natatakot ka bang matalo kita? Tama na yan. Di na magugustuhan ni Romeo ang gagawin mo. Duwag! Sumusobra ka na. Oh, nasaksak! Pero yung original kasi dito, ayun, parang ganap diyan. So nagkaroon ng duelo talaga. Pero, yun, katulad ng sa kwento, nasaksak itong nasaksak itong si Mercutio. Tingnan natin. Hindi! Guys, listen. Pagka ganitong acting, please listen to this. Sa bagay, kailangan seryoso talaga, lalo na, hindi! Yung ganun sana. Okay? Pero, sige lang, tanggapin na natin. Ganun talaga. Ayun, pumanaw si Mercutio. At ang kanyang plano ngayon, yung plano ni Romeo, hanapin si Tybalt. Takbo! Oh. At sila'y naglaban. Naglaban, at sinaksak si Tybalt. Wishing! Alam nyo kung yung Romeo at Juliet ay sinulat sa panahon natin, hindi espadang gagamitin, nuclear weapon, o kaya, o kaya baril. Okay, sniper. For the meantime, continue. So dito, Montague argues that Romeo has justly executed Tybalt for the murder of Mercutio. The prince, now having lost a kinsman in the warring family's feud, exiles Romeo from Verona under penalty of death if he ever returns. Then Romeo secretly spends the night in Juliet's chamber. Ayun. And ayaw ko nang banggitin. Capulet, misinterpreting Juliet's grief, agrees to marry her to Count Paris and threatens to disown her when she refuses to become
Paris's joyful bride. When she then pleads for the marriage to be delayed, her mother rejects her. So tingnan po natin dito. By the way, si Elgin lamang po yung nag-shout out. Kamusta na po yung iba? Kamusta na po? Si Elgin lamang po baga ang makakatanggap ng free giveaway? Hari nawa. Anyway, so ayan. Tingnan natin. Ayan. Na-exile si Romeo paalis ng Verona. Verona ba? Tama? Tama. Verona nga. Pero, nakipagkita pa rin siya kay Juliet. Kailangan ko muna umalis. Sama ako. Hindi maaari. Babalik ako. Babalik ako pangako. Pangako. Ayoko lang magdugtong. Okay. Ngayon, dumating. So, actually, kasi, yung original, meron siyang, yung eksena na hindi dapat. Kaya maintindihan natin, hindi pwedeng ilabas yun. Okay? Kasi syempre, so, I mean, alam na natin yung, yung mismong story. Lalo na po yung mga nag-aaral po ngayon ng ganito. Literatura pong issue dyan. So anyway, dito, ayan, nagkaroon na ngayon ng pag-uusap. Panahon na, pare. Kasal pa kay pare. Ayan, so yan na, yung nabasa na natin yung tungkol dito. So, Capulet, misinterpreting Juliet's grief, agrees to marry her to Count Paris and threatens to disown her when she refuses to become Paris's joyful bride. By the way, dito, kung mapapansin nyo, dito sa movie, sa short film na to, itong si Romeo, pinuntahan niya si Juliet. Pero ang sabi ni Romeo, babalik siya sa tamang panahon. So, yan na. So, nalungkot itong si Juliet. So, ngayon, itong si Capulet, lumalabas, akala niya, itong si Juliet, nalulungkot kasi parang gusto niya magpakasal, hindi magawa. Yun pala, ito ay may kinalaman kay Romeo. Anyway. Hindi ko po siya mahal, Ma. May mahal na po akong iba. Oh! Wait lang. Let me hear this something. Saglit lang. Hindi ko po siya mahal, Ma. May mahal na po akong iba. What on earth was that for? Ang harsh, no? By the way, ayan nga, yan nga. So, when she then pleads for the marriage to be delayed, her mother rejects her. Pero tingnan natin kung parang tatay yata magre-reject dito. Anyway. Sino? Si Romeo? Oh, alam ni Capulet na si Romeo pala. OMG. Ako ang masusunod sa pamamahay na ito. Huwag mong ipilit ang nais mo. Ay, next! Sinampal. Pero ang galing ng sound effect, ah. Very good. Woo! No. Samantalang nanay niya. So, anyway. Juliet visits Friar Lawrence for help. Hindi ko nababasahin. Siguro yan. I-ano na natin to lahat-lahat na. So, uwi na natin. Painful. At siya'y naglalakad. Pakiusap, tulungan mo ako. Ayokong ikasal sa hindi ko mahal. Nagmamakaawa ako. Tulungan mo ako. Ano ang iyong nais na mangyari? Cut it out. Who speak that words? Anyway. Si Romeo ang aking mahal. Siya lang ang aking iniibig. Kung wala siya'y mabuting mawala na lang ako. Oy, sobra naman yan. Inumin mo ito bago ang iyong kasal at mababago nito ang iyong kapalaran. So, wait. Sino bang gumanap dito? Wait. Sino kaya itong unknown lady? But real talk ha, ang galing ha. Wow. Sige. Siya'y uminom at parang nagkaroon ng comatose.
Samantala, Romeo, si Juliet. Sandali lang. Huminga ka muna. Ano bang nais mo sabihin? Si Juliet, patay na si Juliet. aray ko po, Metening Julieta. Ano? At siya'y tumakbo at tumakbo. Na akala mo patay na itong si Juliet. Kasi nakita yung lotion tuloy. Yung potion. Sorry. It's painful. Mag-iusap. Mga kawa ko. Gusto ko na makasama ang mahal ko. At ano to? Maraming salamat. Potion din yan? Wait lang. Hydrogen gas? Potion? OMG. Tapos nung nagising si Juliet, nakita niya na nakahuntusay na pala si Romeo. At nakita niya lason. Romeo, hindi! Bakit mo ito nagawa? Oh, that hurts. Without knowing, because she thinks wala na talaga, then she unalives herself. Poor lovers. At dyan nagwakas yung kanilang performance. I don't know kung na-feature yung kung anong naging reaction ng parehong pamilya. I guess parang. So dito hindi na gaano na-feature yung iba pa. Ayan, doon natapos yung kwento. So anyway, basahin ko lang yung yung parang last part nito, ne? So at that point, the feuding families and the prince meet at the tomb to find all three. Wait lang. Saglit. Teka. Basahin ko lang, ne? So, heartbroken, Romeo buys poison from an apothecary and goes to the Capulet crypt. He encounters Paris, who has come to mourn Juliet privately. Believing Romeo to be a vandal, Paris confronts him, and in the ensuing battle, Romeo kills Paris. Still believing Juliet to be dead, he drinks the poison. Juliet awakens and... okay! Sa original, so ang ganap, nagkaroon pa pala ng duelo sina Paris at Romeo. At yon, namatay si Paris. Then si Romeo, sa pag-akalang patay na talaga itong si Juliet, uminom siya ng lason. O ngayon, nagising si Juliet, nakita niya si Romeo patay na, then, ayun, kinuha ang saksakan, I don't know, kutsilyo, then, So at that point, the feuding families and the prince meet at the tomb to find all three dead. Friar Lawrence recounts the story of the two star-crossed lovers fulfilling the curse that Mercutio swore. The families are reconciled by their children's deaths and agree to end their violent feud. The play ends with the prince's elegy for the lovers. For never was a story of more woe than this of Juliet and her Romeo. So, dyan po natapos yung story. So, ano ba ang aking comment sa mismong story? Well, I would like be as honest as it is, no? Nung nabasa ko kasi yung mismong story, yun nga, yung Romeo and Juliet, I think
pwede kong sabihin na dito mo makikita dito mo makikita yung point na parang ano ba yung epekto kapag mas napangunahan yung emosyon kaysa sa tawag dito, kaysa sa kaisipan. Diyan kasi papasok dyan. O, kanina si L. Jane po yung nag-shoutout. O yun, shoutout kay Zaidi. Shoutout sa'yo. O, mukhang dalawa lang po sila. O, dalawa lang. Ay, ay, ay. Okay. So, dito pa lang, nakita na natin ngayon yung magiging, resulta. Lalo na kung mayroong parang away sa pagitan ng magkabilang pamilya. Tapos, ayun. Concerning sa acting, to be honest, okay naman yung acting nila. Lalo na yung mga gumanap bilang Romeo and Juliet. So, saludo ako sa kanila, okay? Also, sa mga gumanap doon sa mga supporting characters, okay din. Magaling din yung kanilang pag-acting naman kahit papaano. Also, ano pa? Tungkol naman sa yung tunog, yung tugtog, yung sound effects na yan, sound effects, music, you name it, maganda rin. Maganda rin. Maganda rin. I mean, ang galing. Ang galing. I said, ang galing, 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 galing. Wala akong masabi. Lalo yung sa camera, very good. Sa gumanap bilang Romeo and Juliet, kung napapanood man po nila ngayon, na-share ko na yata ito ngayon sa kanilang, I mean, saludo. Saludo. Magkagayon pa man, yun nga, lalo yung gumanap na Romeo, okay naman, magaling din. Yun lang. Sabagay, pwede yung pag-usayan talagang acting. So, still, very good pa rin. Job well done. So, sa entire crew, sa mga staff ng short movie na yan, congratulations. Ang galing ng pagkaka-deliver nila. Well, that's all for now. And tomorrow, yung pinaka-last natin, titingnan ko kung makakaano ako mamaya. O baka siguro sa ibang araw, ang i-review naman natin ay ang mismong gawa ng dati kong section tuloy. Yung mga naging estudyante ko last year sa section ko noon. Kung saan ang kanilang movie ay may kinalaman sa isa sa mga sikat na kwento na sinulat ni Francisco Balagtas Baltazar. At walang iba, kundi Florante at Laura. Concerning naman sa mga short films ngayon, yun na pinapasa sa akin ngayon ng mga grade 8 at yung alamat na pinapasa sa akin ngayon ng mga grade 7, maganda rin I think na makahanap ako ng palagay ko na mga the best talaga na na pwede nating i-reactan in the future. Maybe kada Sabado o kada Linggo. So titingnan po natin 'yan. For the meantime, maraming salamat po sa lahat po ng mga nanonood at sa mga manunood pa. At nawa, I'm hoping na lalo sa mga nanonood sa atin po ngayon na may plano pong gumawa ng mga short films, at least mapapag-aralan po nating mabuti yung kung paano ito. Okay? So that's all for this hour. Maraming thank you po sa mga nakapanood na 1,000 views. Okay? Hayaan nyo na yun. 1,000 views, okay na yan. So sige, that's all for now. See you sa susunod nating
live stream. God bless and have a great day.